Walang choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Kumusta mga pare? Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. And the Sport Podcast. Ang lambing ng dulo, ah. Ayaw mo na mag-growl, pre. Angas ng texture. Hindi, yun talaga yung plano kong gawin pero nakalimutan ko. Yun ang gagawin ko. Mixture siya ng isang growl tsaka isang suabe. Ganun ang gagawin ko. May mixture pa. Kumusta pala sa pre, sa Rizal? Yung ito ba doon ka nag-New Year sa Rizal? Hindi, bumisita lang ako. Pero yung pinagstayan ko talaga ng matagal is sa Laguna. Shoutout sa mga taga-Calamba, Laguna. Ang dami ko soy doon. May mga nagpa-picture din doon, pre. Oo, kasi pumunta ako ng plaza. Yun ang pinakatambayan ng mga tao doon, tol, yung plaza. Kung sa malapit yung bahay ni Rizal. Talaga. Kasi legit na bahay niya. Napansin ko, pre, sa mga probinsya, yan talaga yung masayang area, plaza. Plaza, oo. Kasi kahit sa Bicol, doon, basta sinabing plaza, ang nasa utak na nila, may gagawin kayong nakakatuwa. Sa Imus, ganun din, di ba? Tambayan. Sa Imus. Oo, diba? Kaya nga yung nakakalungkot nga ngayon kasi yung mga lugar natin ngayon, tinanggal na nila yung mga plaza, di ba? Dati pag sinabing bawat lugar nyo, barangay nyo, may plaza, may palaruan. Ngayon, karamihan wala na eh. Doon din yung date dati, plaza-plaza kasi may Makita si Joshua makukuhaan. Point, may pinipingrid Joshua Point. Ang ina, gago. Di, pero Wala. real talk, maraming ganun, di ba? Doon nagliligawan dati sa mga plaza-plaza eh. Tambayan. Tapos merienda, ice cream. Parang talaga, Filipino culture yun eh. Doon talaga. Na nawala eh, no? Kahit laro-laro, di ba? Pero ngayon, nasa na eh. Huwag sa BGC. Pero halos ganun pa rin. Modernized lang kasi sa BGC ganun din. May mga tambayan din doon na, Cubao Expo. yeah, yung mga ganun. Pero bago sila tumambay, ano daw muna pangalan mo, pre? Soy Sadao, General ng Soy Army. Magsasaka, number 1 for my life. And ako ang hari ng hip-hop scene. Yeah. Joshua Point, pare, sa lahat ng social media, kung gusto mo mag-aboy bad boy ng may class, no? Available yung mga perfume natin sa TikTok shop. Gusto ko mag-sports ka. Okay? Wag lang magpuro gawa ng anak, pamilya. Mag-sports ka rin. Yeah. 8 assets sa lahat ng social media. Sa lahat talaga. Basta yun, sa lahat. Binago mo na. Dati wala ka sa Instagram. Oh. Nandun na siya ngayon. 8 asset na pangalan mo. Hindi naman nila hinahanap eh. Pag hinahanap na nila. Ang swerte mo! At swerte rin ako. Magkakakilala na tayo. Okay, pag gusto nyo magpagupit, gumawa po yung mga gupit ninyo, mga soy ko dyan. Slick and Dappers, President Ab, sa tapat ng Ride Up Manila. Tahan nyo na. Biepos. Kung seller ka ng Shopee, Lazada, Ninja, Flash, dyan sa may Better Living Paranaque, ang LV Trading drop-off hub yan ng mga sellers. O sa mga gusto pang halimbawa magpa-shoutout dyan, ganyan, chat lang kayo sa amin, no? Welcome natin yan. Meron na wala, chat nyo lang kami. Joshua Point, yan. 8 asset, shoutout natin yan. Na gusto ko lang din i-highlight ulit, no, yung mga park na yan dati. Lalo na ako, namimiss ko rin, pre, no, isa sa mga namimiss ko nung kabataan ako, yung every Sunday. Minsan yung may mga park na yan, yung mga plaza na yan, nasa tabi niyan, simbahan eh. Di ba? After ng simba, morning yun, naalala ko bata kami, after ng simba, lalo na dun sa Pag-asa, dun sa Molino. After magsimba, diretso plaza yung family, magme-merienda ng mga kung ano-anong benta ron, mga ice cream, popcorn, mais. Parang sarap na bandingan lang dati. No? Yung culture ng Pinoy dati, talagang simbahan, basta pag Sunday. Talaga. Eat out yan, pag Sunday, family day yan. Oo. Kaya nga siguro walang depressed na bata nung that time eh. Balance eh, no? Balance yung buhay Balance, kasi no? hindi tutok sa cellphone ng mga bata, more on socialization ang nangyayari, family bonding nangyayari every Sunday, may simba pa. May simba pa. Ipin mo. Talagang balance yung buhay ng mga bata. Pero pasensya na sa Panginoon, sorry God, kasi nung time na gustong-gusto magsimba talaga ni Lola, ni Mama, ang pinakinabang ko talaga food trip eh. Pasensya na. Hindi ko pa kasi sobrang naiintindihan yung that time dahil bata pa ako. But then again, may mga time na pilit pa rin na bibigay sa iyo yung mga payo ng father, di ba? Maganda pa rin siya, di ba? Pero masama ba yan? Kasi nabibita ko ni Lola, kakain tayo. Hindi,
Or yung bata higher power na yan, matalino yan eh. Alam naman niya, pag bata, importante nandun ka, nakikisaya ka sa kanya. Pero alam naman nila yon na, syempre pag bata, iba talagang mindset mo. Ako rin naman eh. Ikaw din ba? Ako rin Inaabangan ganun ko, yung Sa, mall. sa may laruan sa Jollibee kasi, di ba? Alam, usong-uso yun pare nung bata ako. Tanginang pag may bagong labas yung Jollibee, oh. May laruan na. Limited edition lagi. Tama. Di ba? Yung kailangan mong i-collecta kasi mawawala na, next month wala na yun. Oo, Jollibee o McDo, pagalingan sila sa paggawaan ng laro. Pre, laruan. So, yun ang inabangan ko every Sunday. Oh, hindi, kahit ako ganun din ako. Pero, ang pinaka takeaway na lang dun, yung habit na pumupunta ng simbahan. Enough na yun. Enough na yun na naging trabaho ng matatanda para sa mga bata. Tsaka, so, kahit naman wala akong pakialam nun, pagkain din ang iniisip ko nun. Pero pares talaga tayo. Oo, ganun pares talaga lang. eh. Parang bad trip pag walang pagkain. Ganun. Food trip. Pero doon na rin umiiral na rin yung disiplina kasi nga, minsan nga ayoko magsimba eh. Pero dahil, sasama ko kala mama at papa, hindi ka makatanggi. Pero yun nga, kahit doon sa process na yun, pumupunta ka lang kahit wala kang pake dahil bata ka pa, may natatandaan ka naman. So, Meron. Oo. So, Good memory. Oo. Happy memory. hindi, tsaka kahit yung sinasabi ng pare. Oo. Eventually, tatatak siya sa'yo, ganun, hanggang sa marirealize mo na hindi naman sayang yung mga panahon na yun. Talagang bata ka pa lang talaga. Saka nagbabanding kayo ng parent mo. Mm. Isa rin sa mahalaga yun. Tapos sabay-sabay din kayo kakain, masaya. Oo. Tingin ko isa yun sa nawala ngayon na hindi ko na masyado nakikita sa lahat ng families ngayon. Oo nga pre. Kasi iba rin yung influence dati. Kumbaga, dahil nga may kaakibat na happy memories yung simbahan, para sa akin, yung religion is masaya talaga. Masaya talaga siya para sa akin. Para siyang, dahil nga yun nga, ang galing din ng mga parents natin nun kasi na-connect nila yung simbahan sa family bonding, kain, mall, ganun eh. Ganun yung sa amin dati, ganun. After magsimba, pupunta kami sa SM Bacoor, kain-kain kami doon, SM Molino. So, na-connecta ng mga parents ko na pagkasimba, masaya yan. Kaya ako, pagdating talaga sa simbahan, religion, maganda yung maganda yung perspective ko sa kanya eh. No? Kaya, Pero ano naman masasabi mo? May mga pari dati na nasasangkot sa pangmomolestya ng mga batang lalaki, batang babae. Merong mga ganyang issue, di ba? Marami, pre. Ako, nung nauso yan dati, ang daming nabalitang ganyan. Kaya nga eh. Isa ako sa mga sobrang na-disappoint, bro. Bakit sa tingin mong nangyayari yun? Well, ito rin yung perspective ko sa lahat ng bagay. Hindi lang basta sa religion eh. May mga tao talaga na sasali sa isang community o sa isang, kahit sabihin mong sport, pero mali yung pag-apply niya, application niya. Kahit may bad apple eh, kumbaga, 'di ba? Sa word natin may black sheep, may bad apple sa lahat ng klase ng bagay. For example na lang sa sports. Ang sports naman, ano bang pinaka-mindset ng sports? Maging healthy ka, magkaroon ka ng discipline, 'di ba? But may masasabi tayo na may mga nagsusports pa rin na ginagamit yung sports na para mambuli. Combat sports, di ba? Gagamitin nila yun para mambuli. So, meron at meron eh. Ang problema nga lang kasi, pagdating dito sa religion na to, sila kasi kumbaga may seminar sila ng matagal na taon eh. Na dapat, na nakikleanse nga dapat or natatanggal nila yung mga bad habit. Kaya nagiging big deal siya para sa akin. Kasi nga, nag-seminar kayo. Dapat nga doon sa seminar, na itanggal nyo na lahat ng kamunduhan, na practice nyo nang umalis sa kamunduhan. Bakit lumalabas nung naging pari na kayo? Kung kailan dapat role model na kayo eh. Di ba? Pero ang hirap din kasi tol, parang naiintindihan ko din, hindi ko naiintindihan hindi ko sinasabing tama ginawa nila, pero naiintindihan ko yung side na lumalabas yung pagkalalaki nila na dapat ba talagang i-off yung bembang sa pare?
Kasi para sa akin, Ako bro I'm gonna be honest here. Talagang straight to the point yung sasabihin ko. Oo. Kailangan alisin talaga nila yun. That's the main purpose ng pagsiseminar nila eh. Maintindihan ko pa bro, maintindihan ko yung parang magkakaskandal kung ora mismo ikaw, pari ka. Hindi ka nag-seminaryo, hindi pinaractice yung pagtanggal ng mga ganong temptation. That's the purpose of, di ba? Hindi, mali ba ako? Correct me if I'm wrong. The reason why nagsiseminaryo yung mga, hindi ba may training yan sila for couple of years? Kasi yun eh. Tinatanggal, pinapractice na yung pagtanggal mo sa temptation. Di ba? Kaya hindi kita maintindihan bilang pare, hindi kita magigets kung bakit pumapasok ka pa rin sa ganyan. Kasi yun nga yung ipinractice ninyo. Di ba? Kung random na tao yan, ginawang pari yan, hindi siya nag-practice ng kung ano-ano, maintindihan ko, parang okay. Pinangalanan mo lang na pari yan, hindi niya alam kung bakit siya naging pari, hindi niya alam yung true purpose ng pagiging pari. Okay. tingin ko yung mga pari na sumasablay sa ganon na napupunta sa makamunduhan, yung nakakabuntis, ganyan, nabumibembang pa rin, lumalabag sila. Tingin ko doon mga loser na weak yun, kaya sila nagpare kasi wala naman silang kayang patunayan sa lahat ng bagay. Ooh. Bro. Clip mo to, ASCC Clips and ASCC Worldwide. Clip mo to, sinabi ko. No. Loser yon na beta male. Kaya yun na lang yung pinuntahan niya kasi wala siyang kayang patunayan sa iba. Takot siya or... Hindi ako magdi-disagree dyan, bro. Kaya pumalpak siya sa kamunduhan eh. Kasi nga, hindi mo naman talaga gusto yan eh. Hindi mo gusto yan. Ito pa, naging chismis to dati, usap-usapan to, bata ako, nakakarinig ako ng mga chismis na ganito Marami daw nagpapare, hindi nga, again, I'm gonna double down yung sinabi mo, hindi nga gusto yun. Marami kasing pera din dyan. Uy! Marami daw pera dyan, lalo na pag may sarili ka ng parokya, ang tawag nila. May ganun eh. Ikaw yung leader doon sa isang simbahan. Madami na daw pera doon. Doon naman talaga Madami na daw pera dyan. Kaya yung iba, titiis lang ng konti, pero yun talagang gusto nila. Clean money. Pero pag pari ka lang, hindi ka leader doon, hindi ka naman mapera doon. Hindi ka naman pera doon. Basta yun na yun. Pag pari ka, marami daw pumapasok dyan dahil unang-una, pinapasok na nga ng corruption yan eh. Diba? Nababayaran na nga daw yung iba dyan. Hindi na yung main purpose nila is to influence people to reach out to God, mag-pray. Hindi na. Kundi yun na. Pero nagtataka ko rin, saan yung tinatala yung pera? Diba? Enlighten me please, guys. Saan nyo dinadala yung pera dyan? Lalo na pag... Simbahan daw, yun. Every, month ba, may pinagagawa kayong bagong simbahan? Hindi, yung mga simbahan na yun pa rin eh. Oo. Di ba nire-renovate nila 30 days, 30 years. Saka nila re-renovate. 10 years renovate. Pero, tangina yung pera linggo-linggo, pre. Punta ka sa Antipolo. Bawat simbahan doon sobrang crowded talaga. Kita mo yung pera, limpak-limpak talaga, boy. As in, ang dami talaga. Pero, hindi ko kayo inusgahan kung saan nyo dinadala. Ang gusto ko lang malaman, saan nyo nilalagay ba? Pinapakain nyo ba sa mahirap? Nagcha-charity ba tayo? Kasi ang dami ko nakikitang pulubi sa paligid yan, hindi nabibigyan naman ng pagkain. Yan na pinapapasok minsan sa simbahan. Ayaw nyo nga papasukin eh. Pero baka makalimutan ko eh. In relation dun sa sinasabi nyo, good timing na rin to para i-call out yung mga taong ganito. Kasi dati kahit nung bata pa ako, pag, yun nga, may connection sa pagiging loser, inadequate yung pagkalalaki mo, inadequate sa maraming bagay. Hindi ka effective sa ganito, hindi ka effective sa ganyan. Ngayon, ang utak ng tao, magpari ka na lang. Tangina, mali yun. Mali yun. Mali yun. Napakalaking responsibilidad nga ng pagiging pari eh. Bakit parang ginagawa nilang fallback? Di ba na, magpari ka na lang. Di ba? Dapat nga dream yun eh. Totoo yan ha. Diba? Kasi isa ako sa mga batang sinabihan ng ganyan. Kaya Magpari ka na lang, nak. Kaya Kasi naalala ko. loser ako ng bata ako eh. Naging option mo yun? Hindi ko naging option, but narinig ko yun na sinabi sa akin, pre. Magpari ka na lang. Kasi ganito. Doon ko nga narinig, pre, na chismisan nila na madami nga daw pera dun sa dahil nga sa parokya tawag nila. Hindi ko sure anong term dun eh. Basta dun sila nakakuha ng pera. Di, parang sports car daw eh. Oo, pre. Ina. Di ba? Kasi pag nagtanggal ng uniform yun, di mo naman nakilala yan eh. Di ba? Kasi pag nag-drive ng Mustang yan,
Oo. Diba? Yun ang nakakalungkot nga ngayon. Isa pa, may nabalitaan pa ako lately lang na Ano daw? isang pare, nahuli daw na nakafollow sa isang manyakis na page. Uy! Di ba? Isang makamunduhang page. Biruin mo. Di ba? Sisilip lang naman. Baka sisilip lang. Nadi-disappoint ako, pre. Kasi nga, kumbaga, no, pagdating sa religion natin, ako, Catholic ako. Ano ka, Catholic ka rin, di ba? Pagdating doon, yung pare, ang parang siya yung idol mo dapat eh. Siya yung role model netong religion na to. Banal talaga dapat. Sagad sa Sagad pagkabanal. talaga, pre. Kaya nga ako naniniwala ako. Kaya nga sobrang nababastusan ako dun sa sabihin sa'yo ng tao, magpari ka na lang. Dapat nga, ako para sa akin magpari ka pag may calling ka talaga ng Diyos eh. I agree. Di ba? Yung bumato sa'yo, parang occupation lang eh. Parang Exactly. Pera lang talaga. Exactly. pagpari ka na lang, parang mag-IT ka na lang, parang ginanong ka niya na eh. Parang job lang eh. Alam mo, baka nanonood yung pari na yun. Sabihin kayo naman, hindi nyo naman ako, parang di tayo mga lalaki niyan eh. Hindi ka kasama doon. Hindi ka kasama dito. Hindi ka kasama sa pwede magsalita ng ganun. Kasi nga, pari ka na. Ilang years mo tinrabaho yan, maging ganyan. Tapos magiging makamunduan ka lang. Ikaw sabihin, Role model ka, pre. baka napindot lang yan ng boyfriend ko. Tangina mo, may boyfriend ka! Tangina! Karamihan pa sa kanila, bakla. Bakit karamihan sa inyo, bakla? Pumipitik pag nagmimisa. Eclipse nyo to, pumipitik talaga tol. May mga pare na, alam kong bakla siya. Pero again, hindi lahat ng pare. May mga pare akong idol. May mga pare ako na nire-respect ng sobra. Pero dumadami na rin yung mga pare talagang pasaway ngayon. Yun na nga eh. Kaya gusto ko pag-usapan natin to. Kasi nga, dito sa Pilipinas, one of our culture is religion. Kaya, masaya ang Pilipinas dati dahil meron tayong isang pinagkakasunduan, religion. Every Sunday talaga, lumaki yung masaya yung mga bata noon kasi merong religion. Now, napapansin natin ngayon, humihina na yung influence ng religion sa atin. Ano ba uwi tayo dun eh. Ano ba ang pinaka-point ng religion is isang mabuting tao, mapagbigay, tawag dito, maging maayos na tao lang ba? Di ba? Hindi ba dapat yun ang i-aim natin bilang isang nation, isang maging mabuti tayong tao, maayos tayo, isa tayo ng gusto, maging mabuting tao. Now, ngayon nga na humihina na yung influence ng religion, makikita mo pa yung mga ganitong balita. Puta, 'di ba? Wala na nga kayong ito, let's be real, humihina na yung hatak ninyo sa mga kabataan. Kaya maraming kabataan ngayon ang pariwara, nabubuntis ng maaga, nagkakasakit ng kung anong HIV na yan. Herpes, pumapasok na sa droga. Tingnan mo, yung mga nahuhuli sa tukang, di ba, puro may karamihan mga bata, mga tulak bata. Nawawala na yung influence ninyo. Tapos, lalabas-labas pa itong mga ganitong klaseng balita. Sino sa tingin ninyo yung mabibilib? Di ba? Kailangan bumalik kayo dun, pabilibin nyo yung mga tao sa religion. Yun ang kailangan ng Pilipinas eh. Kasi ang problema kasi sa inyo, yan nga, nagiging goal ninyo, magkapera lang. Di ba? Tangina, may ganun. Di ba? Kayo tuloy na sermonan ngayon. Tapos, yun pa na, magpapa-impluensya pa sa mga politiko dahil dito. Babayaran pa yung iba. Babayaran pa. Sinong? What the Di ba? Pero again, hindi lahat. May mga pari talagang matitino, may mga paring dapat talaga pakinggan at sundan. Pero marami rin pari na bulok. Hindi ako mag-unos dealing sabihin to. Kasi nga we care eh. We care about religion. Ito pa, itong masakit na katotohanan. Mas magaling pa mag-impluwensya mga influencer na pumasok sa religion kaysa sa mga pari. So, bakit ganun? Diba? Kasi meron ng yung mga influencer, kaya na nilang patunayan yung sarili nila na okay to. Diba? Lalo pa, sumabay yung mga influencers sa technology. Diba? Naging mga influencers, so nagkaroon ng following. Di in-influence yung mga tao na pumasok sa religion. Kaya naging maganda yung buhay ko, guys, because dahil sa religion. Okay. Diba? Hindi sila sumasabay eh.
ito pa, tapos ang pagsabay nila yung scandal na lumalabas Tanginang sa atin. yan. Doon sila na sa social media. Sa mali yung pa. paglabas nila Correct. ng kamunduhan. May pari noon, nakabuntis naman, dinala sa Bicol yung babae. So mono pa rin, umusok pa rin. Oo. Legit, Diba? may pari ding na binidyoan na yung lalaki, nahuli niya, na yung pari ba yun, o pastor, sumama dun yung asawa niya, pre. Parang binembang. Kaya pala lagi nasa simbahan yung asawa niya. Kahit anong oras na, may may kailangan daw gawin dun sa church, blah blah blah. Yung pala po, tinotorjak na. Ng pare. Di ko alam confirm, correct me if I'm wrong, pare or pastor. Kasi galit na galit yung lalaki, may video yun, nag-viral yun. Binato niya yung gamit ng babae. Ayan yung gamit ng asawa ko. Tangin na, magsama na kayo. Diba, kung alam mo naman pala sa sarili mo, kaya nga, may ibang level yan yung pastor tsaka pare, di ba? Ibang level yan sila. Mas mataas pa rin ang pare. Pare pa rin. Kasi, iba talaga Kaya hindi ka pwede i-excuse Sabihin mo na, di, tao lang ako Ay, lalaki lang ako. Hindi ka pwede dun Hindi ka pwede dun. Kasi nga, tangina, ikaw yung leader ng church Kumbaga sa church, second ka sa, kung sino man yung dun, yung Diyos Second ka dun. Pag nasa church, second in command ka dun sa church ng Diyos Diba? Hindi pwedeng gumaganon ka. Kumbaga yung katawan mo kasi inalay mo na yan, hindi mo na yan talaga pag-aari papuntang makamunduan Hindi na. Binigay mo na siya sa, Sabi nga nila nagpapakasal sa Diyos. parang ganun. Yun. Sa Diyos ka magpapakasal pag pari ka. Ginamit mo yung katawan mo bilang kasangkapan niya para makapagbahagi pa ng mga salita ng Diyos. At teka lang baka mali ako Either magpapakasal sa Diyos o magpapakasal sa simbahan. Basta sigurado ako magpapakasal to something. Mamaya, Parang ganon. search ko mamaya. Sobrang committed ka na dapat doon. Oo. Kaya hindi ka talaga normal. Hindi na. Yung mga anak ni G.O.D. nga, so iba yung Tikas anak ni G.O.D. Ikaw pa kaya na talagang Sino yung anak ni G.O.D.? mga young king. Young Mga young king. king, anak ni G.O.D. Di ba? Sila talagang may seremonyas, may ritual talaga, pre. Iba talaga sila. Masasabihin mo na iba sila. Iba level nila, pre. Either bayani or basta iba, kaya nga nilang magpaalis ng yung exorcism kasi pare talaga gumagawa. Totoo yun, Naniniwala ka doon? Meron naman kasing may mga testimonyang totoo So, Ako kasi, ako naniniwala. Ako kasi nga, may Exorcism? naniniwala tayo sa energy. Mayroong outside, di ba? So, possible na baka instead na negative energy, mayroon pang mas malala sa negative energy, which is yun na nga. Naniniwala ako Demonic, no? parehas kasi sila nung eto rin to, bagay na Iba naman to. community naglalaban din to. Hindi, yung mga manggagamot kung tawagin, pero mambabarang, parang mangkukulam. Parehas Witchcraft. Witchcraft. Yan. Parehas sila nung pari na may kakayanan na gano'n, na pag may sinasapian, parehas sila may kakayanan. Pero nalang kung hindi nag-aral yung pari ng exorcism, hindi niya Iba pa yun kaya yun. Iba pa yun. Parang panibagong kurso siya Parang ganun yung dating. Yan. Tapos hindi ka rin basta-basta mag-exercise nang walang paintulot na mas mataas sa'yo, di ba? Pero ganito nga, Iba nga siya. so ang simbahan nga ganito nga ginagawa, kung yung mambabarang ay papayag, tinatanggal nila, pre, yung kakayanan na mambabarang na, so doon sa ginagawa, tinatanggal, alam nyo ba yun? Tinatanggal nila yun. Yung exorcist din ang magseseremonya sa'yo, tatanggalin niya yung kakayanan mong, gagi, totoo. Kaya nung ko yun, kaya nilang tanggalin. Pero syempre magpa-participate, kunwari mambabarang ka, ako yung pare. Dapat mag-participate yun. Mag-participate ka, riritualan kita, mag-participate ka, matatanggal yung kakayanan mo na magpaalis ng mga demonyo sa... Kasi hindi, siguro ang problema mo, hindi Tangin na may collab. Hindi siguro ang problema in the first place, hindi ka naniniwala, no? Hindi ka ba naniniwala? Or hindi ka pa nakakita? Ako kasi nakakita na ako, pre. Pwede 50-50. Kasi pwede mo siya ma-consider na schizophrenia Pwede. Pero, eto ang problema. Yung mga pasyente na nasapian, nagpupunta sa doktor, wala kasing findings. Punta sa doktor, walang findings. Hindi nagpunta sa mambabarang. Sa Pinas lang halos nangyayari yung walang findings tol pansin ko. Talaga. Sa Western parang nakikita pa rin kasi nila tol Kulang lang pala tayo sa technology. I think so. Kaya nga nagagalit si Angry Doc, di ba? Sinasabi niya na scam mga... Yeah, agree ako. And then kung alam nilang parang hindi mo afford o hindi ka masyadong mayaman, ay, di namin mahanap yung sakit niyan. Kasi,
parang hindi ko mabalitaan sa Amerika. Nangyayari yun na parang wala silang mahanap na mali sa katawan ng isang lalaking na aksidente sumemplang sa motor na mabilis ang takbo. Miracle na nabuhay siya. Walang mahanap na bali yung katawan niya. May ganon. Pero yung sasabihin mo na may nararamdamang mali yung isang tao tapos hindi makita sa western countries yung problema. Hala pa ako nabalitaan ganon. Hindi, pero ganito na rin, para sa sarili mong research. May, ano na rin yun dahil itong mga ilang mambabarang, sumasabay sa evolution ng social media. So, may community sila. So, Ang may GC, no? meron, pare. Oh, why not? Why not? Meron Sabagay. kasi, kinukwento nila doon na meron ngang mabaliw-baliw na yung tao kasi hindi niya maintindihan kung ano yung nangyayari sa kanya. So, sila mga nakakaalam, sige, papaliwanag namin sa'yo. Hanggang sa naintindihan niya na gano'n, tinuloy niya yung ginagamit niya na sa tama yung kakayanan niya, yung witchcraft. Ngayon, kasi yung Sir pala, si witch doctor pala yun. Kasi- Abi Jaman. merong malapit, Chepute. yung paborito ko dating gamitin yun. Kuha. Merong calling a doctor? kaya meron akong konting dyan, kasi halos kapitbahay namin. Nagagayan. Nakita ko siya sa, kinuwento nung hiner kong dating katulong, kinuwento, tapos na-curious ako, tinignan ko yung page sa Facebook, ang damin, kinokontent niya, yung mga ginagawa niya, kinokontent niya. Tapos pinuntahan ko. Ngayon, sabi ko, sige nga, ako nga. Pero pagbaba ko pa lang ng motor, may na kagad sa akin, ikaw, may alam ka ba? Ganun na kagad ang binabasa na kagad nila yung energy mo. Pagdating sabi ko, hindi ko alam, kaya nga ako nandito eh. Tapos yun, check niya. Wala sila nakita sa akin. Wala naman eh. Sige na. Ganun. Nakipagkaibigan na lang. Ganun. Ba't pati ikaw in-examine? Kasi nagpunta ako. Ay, ganun? Oo. Sabi ko, tingnan mo nga kung ayoko nang hintayin na may mangyari pa sa akin bago pa ako pumunta dito. Pero sinasabi nila, typically, pag nandun, ang mga tinatamaan nung ganun, may naniwala na sa depression at mga ganun. Yun ang tinatamaan. Pag healthy ka, sila na mismo nagsasabi, pag healthy ka, hindi ka tatamaan. O di parang Oo. tama nga ako. Tignan mo, pre. Hindi, pero so sabi ko sa akin nga, hold mo lang. Sa akin nga, may credibility sila kasi pipiliin talaga nila. Wala ka naman eh. Alis. Ikaw meron ka. Mukha ka kasing masayahin. Tapos mukhang hindi ka naniniwala sa depression kasi nga malakas ang pangangatawan mo. Kasi basta sila, alam mo pre, pag dinamot ka nila, papayuhan ka rin nila. Tama na kasi mga negative na iniisip mo. Ano may mga pinagkakakain mo kasi na ganyan. Sinasabi kasi nila, pag nakita rin ng Teka, parang nagiging rational na sila. Nagiging rational nga. Tuturuan ka Kaya rin nga nagbi-make sense din, pre, sa akin, ha? Yun ang Nagbi-make 50 ka na rin. Pre, 50, kaya ko hindi sila ko may kinonsider, kaya ko sila Agree. tinanggap. Kasi nag-rational talaga. Ang sinasabi nila nga, sinasabi rin nila na once na pabayaan mo talaga yung yung kalusugan mo nga, kahit vulnerable ka na sa kahit anong bagay. So, tamaan ka ng engkanto. Kasi iba-iba pa rin. Engkanto, aswang, demonyo, o kamag-anak mo na pinakulam ka. Ganon, alam nila yung pinagkaiba eh. Sa bagay, So, ganon. Oh. So, yun na nga. parang na-validate lalo yung schizophrenia type shit kung sinasabi. Possible din talaga Possible siya. din. Possible din, yeah. Pero make sense din siya kung sasabihin niya na napasok ka ng demonic shit. Kasi nga, yung demonic na naniniwala ako, nagpo-form yan kapag sobrang fucked up yung utak mo. Oo, negativity nga. At negative ka mag-isip. Kasi ba't ka nakakasaksak ng tao? Negative kasi mag-isip ang tao na yun. Diba? Kaya sabi ko kanina, nagbi-make sense eh. Kasi kung naniniwala nga tayo na may higher power, sila yung positive energy. Pag negative naman energy mo, sumobra-sobra naman, iba na rin na-attract mo. Baka Diyos na, yung mga ganun pa possibility. Hindi ako close sa ganun eh. Kasi niniwala nga ako sa energy ng mga ganyang shit. Pero yun na nga eh. Yung sana, yung mga kung may nanonood dyan ng mga nasa higher position ng simbahan natin, sana naman gumawa din kayo ng isang, kumbaga sumabay din kayo sa technology, ihikayat nyo ngayon yung mga kabataan. Kasi ito sa totoo lang, napapansin ko, mas magaling maghikayat ang negative energy ngayon sa pagdating sa social media. Ay, tignan mo, evidence. Maraming yun nga, kanina sinabi ko, maraming may mentally illness ngayon. Maraming Baliw. nagkakasakit ngayon dahil
Dahil kanino ba yan? Siyempre sa social media, ang galing ng negative energy mag-attract ngayon, mag-influence ng mga kabataan ngayon. Kayo wala kayong ginagawa eh. Kaya hindi Wala na- silang ginagawa, pre. Correct. applicable Oo nga nga, yun. no? Parang Wala. mas okay pa yung influencers na nagse-sermon kumpara sa mga Sa simbahan, pre. wala silang pake, Wala no? silang ginagawa, pre. Pre, meron kasing iba sa kanila na feeling ko, parang script na lang. Script, pag di ba may sermon ng misa, parang script na lang. Ang ina, parang it's just another day na lang at Oo. work eh. Uy. Oo. Alam mo yan, parang okay. may Kaya mas work. natutuwa ako doon sa mga pare na pagka anong tawag doon sa part ng simbahan na magkukwento na sila. Sermon nga, merong Sermon. gospel, tas si sermon. Yung iba kasi, from the start to finish, nasa book, by the book. Yung iba, pagdating doon sa part na yun, walang book, naglalakad-lakad na. Tapos mas engaging siya Oo. pakinggan. Pati political bias nga, binibitaw sa misa eh. Yun lang nga eh. Minsan. May- Dapat lang ba? Na ano, Bumira sila ng ganong part. Hindi. political. Hindi. Sa tingin, dapat hindi eh. Hindi. Pwede silang kumuha. Kunyari tayo, kaya nagko-komentaryo tayo, kukuha tayo ng issue, pero kukoment tayo dahil sa perspective natin sa buhay. Diba? Maglalapag tayo to influence people. Diba? Katulad ng mga walang kwentang issue na inaano natin, tapos naglalagay tayo ng masculinity. Diba? Masculinity perspective. Dapat ganun din sila. Diba? Kuha sila ng issue, kunyari chismis man, pak. Okay, lagyan ko to ng morality, papasok ko ng morality. At least, dun sa chismis, mag-engage yung tao at the same time, Updated pa. Oo, updated. No? Di ba? Pwede. yun ang hindi nila ginagawa, pre. Well, hindi lahat. May iba ko nakikita, kumukuha ng chismis. Tapos, yun, papasukan nila ng morality. Pero wala silang biases. Kumbaga, ito yung sa simbahan eh. Ito yung turo ng simbahan. Sa Brother Eli, magaling sa ganyan eh. Kaso ibang religion siya. Kung tutusin nga, ikaw swerte ka pa kasi ikaw meron ka matuturo ng mga pare na sabi mo na idol. Ako kung kukwestiyonin ko yung buhay ko, wala akong nakitang idol eh. Yung Yun mga lang nga nakilala ko. Yun na eh. Alam mo, ito yung part na nakakatawa na lang, pero kung tumingin ka sa bigger picture, hindi siya maganda. Merong pare sa amin na binibiro na, si Father, lasing na naman. Nakita ka na naman dun sa inuman ng isang gabi. Totoo Oo. yan? Oo. Tang ina. Oo. So, ako, that time nung narinig ko yon bilang ayoko naman siyang atakihin, tawa lang. Ang kulit si Father. Pero kung titignan mo, hindi magandang dumami sila na ganun. Hindi rin uusok yun kung walang apoy. Diba? Pero ako, tol, ma-share ko lang sa inyo about sa ganyan-ganyan. Lagi ako nagpipray. Every morning pagkagising at bago matulog. At pag may dumating na blessing, grabe ako magpasalamat sa Panginoon. Pero kung sasabihin yung every Sunday ako nasa simbahan, hindi eh. Yun na nga eh. I mean, sa inyo ba, okay lang ba yun na hindi ka gagamit ng simbahan masyado? Yan na ngayon, yung perspective mo na yan, pare. Yan na yung perspective ng karamihan ngayon ng gustong pumasok sa religion is hindi na ako magre-rely sa kung sinong nagsasalita dyan. Rekta na ako doon. Rekta na ako doon. Yeah. Kasi middleman nga, tignan mo, naging middleman, naging term na lang nila sa pare, middleman. Kasi yun na yung kumalat na nga eh. Kumalat na yung image ng pare na hindi dapat sila pagkatiwalaan dahil sa mga ganyan. Na dapat in the first place hindi mangyari. Wala eh. Wala silang ginagawa. I understand na meron talagang bad apples but the church has a responsibility na pabanguhin yung image ninyo. Diba? Gumawa kayo ng way. Diba? Kung gusto ninyo kuha kayo ng influencer na pare na okay yung lifestyle. Katulad nung last time hindi ko siya naging idol but siya yung naging kumbaga matunog sa media dati. Yung running priest, yung nagja-jogging na priest. Napabalitaan niyo yung dati? Hindi. Pero yun nga sasabihin ko rin sana advice sa mga pare, mag-workout kayo. O, Yun tuloy. nga, siya yun. Okay lang ba mag-workout ang pare? Well, Dapat. turo ng ano yun kasama sa turo ng simbahan yun, di ba? Dapat Maging healthy. Sa ganung paraan lang nila makokontrol yung utog nila Kailangan may Oo nga, workout no? sila Meron yung may sikat yun. Sa mga nanonood dyan, kung kilala nyo yun, yung kilala na running priest. Nagmamarathon siya, pari siya. Tangina, gusto ko yan Tapos, ayun, sinasabi niya every time na in-interview siya, yung power ko dito is given by God. Ganyan. So, di ba? Nakaka-influence ka ng tao. So ito, lahat ng paring bata pa, ang laki ng bilbil, ang laki ng tiyan, huwag kayong makinig sa mga bullshit na yan.
Clip mo to ha, clip nyo to guys. Huwag kayong makinig sa paring malaki ang tiyan, botsog, walang disiplina sa kinakain. Tapos, hindi maayos ang itsura at pangangatawan. Huwag kayong makinig sa bullshit na yan. Kahit pare yan, huwag nyong pakinggan. Kasi ang totoong pare na sumasamba sa Panginoon, inaalagaan niya yung sarili niya. Kasi nga, Totoo yun. vessel yung katawan mo ngayon para i-spread yung magandang pamamalita sa tao. Paano mo gagawin yun kung sarili mong katawan, kung ano-anong pinapasak mo na pagkain na walang kwenta at hindi ka nagpapapawis? Lalo kung nagpapasok ka ng cheese dog dyan, tapos pari ka. Baklang ano yan eh. Ayun pa, isa pa yun sa gustong i-call out. May mga pare din dyan na ginagamit yung pagkapare nila to push a propaganda. May mga pare dyan na nag-wear pa ng LGBT flag dito Di ba? Biruin mo. Hindi mo business yun! Tuloy, yung mga gustong i-push yung mga gustong yung Catholic niya tapos nakikita nilang may ganyan kayo, naguguluhan na tuloy. Parang ayoko na diyan sa church na yan. Di ba lalo yung nilalayo yun? Pag nagkaroon ng same-sex marriage dito sa churches sa Pilipinas, pinatupad nila sa lahat ng simbahan, hindi nyo na ako makikita sa loob ng simbahan. Wala na. Tinaliwas na nila yung gusto nilang, yung pinipreach nila eh. Diba? Yung isa yun. Yun ang tutuldok sa mga tao na, wala na. Hindi na ako pupunta sa simbahan, middleman lang kayo. Mapapatotohanan yun pag nangyari yun. Middleman lang pala talaga kayo. Didiretso na lang kami dun. Diba? So, sana may mga nanonood dyan na part ng simbahan. Sana na may pamahagi namin yung hinanaing namin. Kasi kami, ang gusto namin talaga dito, isa sa mga goal ng Anti-Support Podcast, maingganyo yung mga tao na sumali sa religion. Tama. Kahit anumang religion yan, pumunta sa church, mag-bonding with family sa church. Kasi maganda yung experience namin eh. Tama. Diba? At for sure naman nakatulong sa amin yung mga yan na gusto namin na yung kabataan din ngayon na kailangan ng guidance ninyo, mahanap kayo. Ang problema kasi, hindi kayo gumagawa ng paraan. Yun ang gusto namin message na may pahiwatig dito. So, sa mga nanonood dyan, pare, comment down below. Anong comment niyo? Agree ba kayo dun sa mga sinabi namin? No? Leave a comment down below, reactions. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Anti-Support Podcast, magbabalik kami. Gusto ko lang bigyan ng shoutout yung 4 na nagpapamentor sa akin ngayon. Solid din kayo. Alright. Shoutout mo pangalan. Hindi ko, kasi yung pangalan nila, iba-iba. Nahihirapan ako eh. Oo eh. Ang naalala ko lang si Drems. Shoutout Drems. Linawin ko lang doon sa pare na sinabi ko na pag mataba, huwag nyo pakinggan yung bullshit na yan. Tinutukoy ko yung mga bata pa. Pag mga 50s, 60s, okay. I understand. Hindi, sinabi mo naman yun, bata. Oo. Pag bata, no exemption. Kahit anong relihiyon, dapat maganda pangangatawan.